الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papulit pasasalamat at pagdakila ay tanging para sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah ay natalakay natin nakaraan yung patungkol sa araw ng paghukom. Tama? Yung huling araw, yung Akhir. At ngayon, insyaAllah ta'ala, yung ika-anim na haligi ng paniniwala sa Islam. Ang ika-anim na haligi ng paniniwala sa Islam, ito ay kabilang sa usul, kabilang sa pundasyon sa Islam, na marapat sa isang mananampalataya na paniwalaan niya ang bagay na ito. Tunay na sino mang sinulungat nila ang bagay na ito, hindi nila pinaniwalaan, tunay na sila ito malikod sa relihiyon ng Allah at sila ay maliligaw na napakalayong pagkaligaw. Ito yung tinatawag na ano yung ika-anim na haligi ng pananampalataya sa Islam? Yung paniniwala sa qadar. Okay? Yung paniniwala sa tadhana o kapalaran. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya palikhain yung lahat ng nilalang sa mundong ibabaw na ito, okay, ay isinulat na, okay, yung ang lahat ng mangyayari sa atin. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, noong sinong inutusan niya na Allah subhanahu wa ta'ala, yung magsulat, yung kalam. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uktub maqadira kulla shay. Isulat mo, sabi niya, yung lahat ng magiging kapalaran, tadhana ng lahat ng nilikha sa mundong ibabaw na ito. Okay? So, ibig sabihin, before palikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng makhlukat dito, lahat ng mga tao, lahat ng mangyayari, lahat ng bagay, okay, ay ito ay sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat sa atin na dapat nating paniwalaan ito. Okay, hindi natin nakita yung pangyayaring iyon, pero merong mga nusus sa syari'iyya, merong mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngayon din, meron din mga talata sa Quran na Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabi na ang bawat bagay ay meron, ang bawat, sabi ng Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ang lahat ng bagay ay nilikha namin, sabi ng Allah, na merong itong tadhana. Sa isang tao, diba, sa atin, sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mangyayari sa atin. Okay? Sino yung magiging magulang mo, lahat, magiging asawa mo, magiging anak mo, kung ilan yung makakain mo, kung ilang dosen ng kwan. Tama? So ito ay sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Bago niya palikhain yung lahat ng bagay. Subhanallah. Ganito kadakila yung Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang nino man sa atin na kayang gawin yung bagay na ito. Ito ay kabilang sa mga sifa ng Allah, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang pantayan. Hindi kayang pantayan, hindi kayang gawin ng ibang mga nilikha yung kung ano man yung kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin dito sa paniniwala na ito, merong itong mga kondisyon. Okay? Ang paniniwala sa tadhana ay merong dalawang kondisyon. Okay? Unang-una, ang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nauna ang kanyang kaalaman, al-ilm. Okay? Sa mga gawain ng kanyang mga alipin mula pa sa mga mabubuti mula at masasama, bago pa man likhain at ito ay kanyang naitala na. Okay? So, unang-una na kondisyon, dapat natin paniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na una na yung kanyang ilm, yung kaalaman bago palikhain yung lahat ng mangyayari dito sa mundong ibabaw. Okay? So, hindi marapat sa atin na questionin natin. Kasi marami sa atin nagko-question bakit ganito yung tadhana na ibinigay sa akin ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nauna na yung ilm niya bago niya palikhain tayo. Alam niya yung makakabuti sa atin, alam niya yung makakasama sa atin.
Okay? Lahat ng mangyayari, mabuting masama, kailangan itong paniwalaan ng isang mananampalataya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung hikmah, yung ilm niya ay nauna na sa atin. Yung ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaalaman niya bago niya palikhain yung lahat ng mga nilikha dito sa mundong ibabaw na ito. Pangalawa, ang paniniwala ng Allah ay lumikha ng lahat ng gawain ng kanyang alipin at iyon ay ninais niya para sa kanila. Okay? Kung ano yung mangyari sa atin, ito ay naisulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung magiging kilos mo lahat. Okay? Ito ay sinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat nating iyong paniwalaan. Okay? At tasdiq. Kailangan nating paniwalaan ng iman. Tunay na ito ay napagtibay sa Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinagkasunduan ng ummah na ang paniniwala sa tadhana ay isa sa mga haligi ng pananampalataya. Na kung ano man ang ninais ng Allah na magaganap at kung ano man ang kanyang naisin ay hindi magaganap. At obligado sa atin na ating paniwalaan ito. Okay? Ay mga bagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating paniwalaan na yung bagay na kung ano man yung nangyari, yun ay nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi nangyari sa iyo yung isang bagay, yun din ay nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan, merong mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. Pero kung hindi yun isinulat sa atin ng Allah, hindi yun mangyayari. Okay? Hindi yun mangyayari. Bakit ba dapat nating paniwalaan yung al-qadar tadhanan nito? Kasi yung iba, anong sinasabi nila yung iba? Ang sabi nila, yung tayo yung gumagawa ng ating mga kapalaran natin. Kung ano yung halimbawa, kung ano yung gusto mong maging kurso, kung ano yung gusto mong maging bahay, gusto mong magkaroon ng ganitong ari-arian, ikaw sabi niya yung masusunod. Ikaw yung gumagawa. Kung gusto mong kain, o ano pa man. Okay? So, yun yung sinasabi nila. Pero, hindi nila naiisip ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kagustuhan yun ng Allah na mangyari sa kanila yung bagay na yun. Dahil hindi lahat ng bagay control nila. Di ba? Halimbawa, sabihin natin, meron siyang sasakyan. Di ba? Meron siyang sasakyan. Halimbawa, gusto niya ng ganitong kulay, halimbawa. Di ba? Ganun naman yung karamihan sa atin kapag gusto pumili ng kwan, gusto na sasakyan ganitong kulay. Pero halimbawa, wala sa market. Sa kasa wala. Sabihin, halimbawa, ilang years pa yung tawag dito, darating bago magkaroon ng ganito. O kaya peace out na. O hindi na darating yung ganong kwan. So yung ikaw, kahit na gusto mo yon pero hindi mo makuha. Bakit? Kasi nga wala na, peace out na. So, ang mangyayari, kukunin mo na lang kung ano yung available doon. Okay? Yun ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay example lang. Okay? Maraming mga bagay na gusto natin, pero hindi yun ninais sa atin ng Allah at hindi yung nakasulat sa atin. Halimbawa, kung sino yung gusto mong tao, sino yung gusto mong maging kasama habang buhay, gustong-gusto mo. Di ba? Marami ka mga plano, pero hindi pinagkaloob sa iyo ng Allah. Ibig sabihin, hindi yun para sa iyo, na isinulat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan, nakikita natin sa lipunan natin, lalong-lalo sa mga kapatid natin sa Islam, kapag hindi nila nakuha yung bagay na gusto nila, ano nangyari? Sinisisi nila yung Allah. Bakit yung Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi mo binigay sa akin? Binigay naman niya Allah sa ibang mga tao. Ganito na ba ako kasama? Yung ba ganun, sabihin nila, ganito na ba ako ganito? Di ba? Ganun yung nakikita natin ng mga tao sa bibig nila minsan. Okay? Yun ay kawalan ng paniniwala sa tinadhana sa iyo ng Allah. Okay? Halimbawa, sabihin natin, nakaraang Hajj, sabihin natin. Maraming mga brothers natin na hindi nila sapat akalain na makakasama sila makapag-Hajj. Di ba? Kasi sabi, walang sponsor, walang mag-provide. Di ba? Pero nandoon yung pag-asa mo sa Allah na insyaAllah ipagkaloob sa iyo ng Allah yung bagay na yun. Di ba? Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isinulat niya sa iyo, ay mangyayari yun. Kaya nga sinabi sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ولو اجتمع
Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit sabi niya mag-ipon-ipon pa ang mga tao o ano pa man para pinsalain ka, ay hindi ka nila mapipinsala maliban illa kad katabahu Allahu lak, maliban kung isinulat sa iyo ng Allah. Halimbawa, yung mga tao na mayroong sama ng loob sa iyo, halimbawa, nag-ipon sila, nagplano sila, na sa ganito yung gagawin natin sa kanila, pero kung hindi yun sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun mangyayari sa iyo. Dahil hindi yun sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kung gusto nilang bigyan ka ng kabutihan yung mga tao, okay? Kabutihan yun pero kung hindi yun isinulat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi rin yun darating sa hindi rin mangyari yun sa yung kabutihan na yun. Okay? So tayo bilang isang mananampalataya, kailangan nating paniwalaan yung tawag na qadar na ito, yung tadhana. Dahil hindi magiging kompleto yung ating paniniwala. Hindi tayo magiging tunay na Muslim kung hindi natin ito paniniwalaan. Okay? Kasi tingnan nyo, isa rin sa mga punto, kung ikaw talaga yung gumagawa ng tadhana, mismo sa sarili mo, dapat, sabi mo, gusto ko ganito yung kasirian ko. Di ba? Pero nagawa mo ba, halimbawa? Hindi, di ba? Sabi mo, gusto ko ganito yung kasarian ko. Hindi mo choice yun eh. Dahil hindi mo yun control. Yun ay control ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? So, mayroong mga pamamaraan ng paniniwala sa qadar. Ibinaliwanag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng pamamaraan ng paniniwala sa tadhana, at ito ay dapat malaman ng alipin na ang lahat ng bagay na nakatakdang tatama sa kanya ay hindi kailanman magmimintis o magkakamali. Ibig sabihin kung ano yung isinulat sa iyo ng Allah, 100% mangyayari yung sa iyo. Kahit ano pang pag-iwas mo. Okay, 100% darating at mangyayari sa iyo yung bagay na iyon. Okay, at ang mga bagay na nakatada nagmintes ay hindi kailanman tatama sa kanya. Ibig sabihin kung ano man yung bagay na masama halimbawa o ano pa man na hindi yun mangyayari sa maliban kung ito ay sinulat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tatama sa iyo. Okay, dahil yun ay hindi itinadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sinubok namin sila sa maluluwag na pamumuhay at mga biyaya. Sinubok din namin sila ng kahirapan sa pamumuhay at mga kalamidad upang sila ay manumbalik sa kanilang Rabb at tagapaglikha at pagsisihan ng kanilang mga nagawang mga kasalanan. Okay? Dito sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Sunan Tirmidhi.